Salamat po. Tunay nga po na dapat sa pagtitipon natin at sa ating pong pagsasama-sama, lalo na po kalimitan or karamihan sa atin, minsan lamang po sa isang linggo tayo magkita, no? Kaya napaka-importante po na sa ating pagsama-sama, hindi lamang ito pag-attend sa simbahan, kundi ito dapat ay karanasan ng encounter. Amen? Ito'y karanasan dapat ng pagkilos ng Diyos sa puso po natin. Amen? Hallelujah. Well, kumusta naman po kayo? Kayo po ba ay nakapagdiwang na ng inyong Valentine's Day? Oh, yon. Sabi po ng aking misis, si Pastora Melet, araw-araw ay Valentine sa amin. Yan. Kaya po, hindi po kami nakikisabay sa Valentine's date. Dahil puno po ang mga restaurant, puro traffic. Bakit ko pa naman papahirapan ang aming sarili kapag kami ay... kaya bukas magdi-date po kami. Wala na hong traffic. Sa bahay. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Now, alam niyo po, itong mga nakaraang linggo at last Sunday, kung nandito po kayo ay napakinggan po natin si Mia, ang isa sa mga disrupt leader natin. Palapakan nga natin ang Panginoon sa mga disrupt young people leaders natin at tayo po ay pinagpala at yun nga po, pinopromote nila ang kanilang youth camp at kung mayroon po kayong mga kabataan, i-enlist nyo na po sila. At ang kanyang mensahe ay patungkol sa butil or yung binhi ng salita ng Diyos. At nais ko pong magpatuloy doon sa flow na yon sapagkat kinakailangan po nating maintindihan na meron pong ibinigay ang Diyos sa atin na isang kapangyarihan na dapat po nating magamit, ma-utilize. At yun nga po ay ang salita ng Panginoon. Kaya po ang aking pong title ng message ko po ngayon ay ang kapangyarihan. Sabi nga po natin, ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Amen? Yan po ang ating pag-aaralan ngayong hapon. So manalangin po tayo, Panginoon. Banal na Espiritu, kayo po magturo sa amin at hayaan nyo na matutunan po namin ang inyong kapahayagan ngayong hapon. At huwag po namin itong maging so familiar sa topic patungkol sa salita ng Diyos sapagkat dito nagmumula ang lahat ng iyong plinano, Panginoon, para sa amin. Kaya ngayong hapon, kayo po ang magsalita sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Simulan po natin sa Mark chapter 4. Basahin ko po rito sa Mark chapter 4 verse 30 to 32. Ang sabi ng ating Panginoong Jesus, saan pa natin maihahambing ang kaharian ng Diyos? So nagtuturo siya, no? At gusto niyang ipaliwanag patungkol sa kaharian ng Diyos. Ano ang ibig sabihin ng kaharian ng Diyos? Paano ito kumikilos? Anong sistema nito? Paano ito nagiging konektado sa pang-araw-araw na buhay natin? Yun po ang nais ng Panginoon na maintindihan po natin. Kaya ang sinabi niya, so paano natin maihahambing ang kaharian ng Diyos? Anong talinghaga ang gagamitin natin upang mailarawan ito? Alam nyo, ang talinhaga po ay isang pamamaraan ng pagpapaliwanag ng Diyos patungkol sa kanyang kaharian, sa kanyang prinsipyo, at maiintindihan mo lang ito kung meron kang pusong naghahanap, kung meron kang pusong nais na matuto. Pero mamaliitin mo ito kung wala ka man lang kaamor-amor para malaman at maintindihan ang kalooban ng Diyos. So, dalawang bagay yan. Pagka minamaliit mo ang tungkol sa Diyos, hindi mo maintindihan ito. Katulad ng mga Pariseo, Saduceo.
na ililihim ito sa kanila sapagkat minamaliit nila ang katuroan ni Jesus. Pero pag naghahanap ang puso mo, ipapaliwanag dito. Yan po ang dahilan kung bakit gumagamit ang Panginoon ng talinhaga, sapagkat kapag ang puso mo'y naghahangad na makaintindi, maintindihan mo ito. So anong sinabi ng ating Panginoong Jesus? Verse 31, ang katulad nito ay butil ng mustasa, na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit, kapag itinanim mo natin itong pinakamaliit na binhi, ito'y lumalago at nagiging pinakamalaki sa lahat ng tanim. Ito ay nagkakasanga ng mayabong, kaya't ang mga ibon ay nakakapamugad sa lilim nito. So, ang sinasabi ng ating Panginoong Yesus, kung nais mong maintindihan kung paano kumikilos ang kaharian ng Diyos, ito raw ay parang isang butil ng mustasa. Kung nakakita na po kayo ng butil ng mustasa, ito'y napakalinggit. Sabi nga nila, napakalinggit na buto, na halos pag nahulog mo dyan sa carpet, di mo na makita. No? Yung butil ng mustasang yon. At ito ay, kumbaga parang walang significant. Ngunit kapag itinanim, yun po ang prinsipyo doon. Hanggat hindi na itatanim ang butil na ito, hindi mo makikita ang potensyal nito. Ganon din sa kaharian ng Diyos. Minsan ang tingin natin sa salita ng Diyos, sa pagkilos ng Panginoon, at sa bawat prinsipyo ng salita ng Diyos, ang tingin natin ay parang normal, maliit, wala namang yatang significance to. Pero kapag ito'y itinanim, katulad ng sinabi ni Mia, ang salita ng Diyos ay parang isang butil, hindi mo makikita ang bunga nito, walang bunga nito hanggat hindi na itatanim. Kaya wag mong sisihin ang butil kung bakit wala kang naani, sapagkat yung butil naghihintay lamang ng tatamnan. Nandiyan po ba kayo? Naghihintay lamang siya ng matabang lupa, ng tamang lupa, para maging mabunga siya. At ang isang makapangyarihan dito, sabi nga rito, kapag naitanim ito sa tamang lupa, ito ay bagamat ito'y pinakamaliit, kapag ito'y naitanim, ito naman ang pinakamalaki sa lahat ng halaman. So, ganyan kumilos ang kaharian ng Panginoon. Ganyan ang prinsipyo ng sistema ng pagkilos ng Diyos. Huwag nating mamalitin, dahil maliit nga, di ba? Minamaliit natin, no? Pero alam niyo po bang yung mga bagay na minamaliit natin, lalo na kapag ito'y patungkol sa Diyos, ito ay may malaking epekto at impact pag ito ay kumilos. Bigyan natin ng halimbawa ang iyong panalangin. Huwag mong mamaliitin ang iyong panalangin. Prayer lang naman yan. Pero alam niyo po bang ang prayer ay isang butil na kapag itinanim mo yan, merong epekto sa buhay mo at sa pamilya mo. Katulad ng ginawa po natin kanina, akala ninyo ay isang pananalangin lang, may nanalangin sa inyo. Huwag niyo pong mamalitin ang kapangyarihan ng panalangin, sapagkat kapag tayo ay nagtanim ng pananalangin, nababago ang sitwasyon at nagkakaroon ng milagro. Can you say amen? Kaya po yan ang problema ng mga relihiyosong tao. Minamaliit ang mga bagay patungkol sa Diyos, kaya hindi nila nakikita ang pagkilos ng Panginoon. Hindi ako darating sa ganung punto na minamaliit ko ang salita ng Diyos, ang mga patungkol sa kaharian ng Panginoon, sapagkat gusto kong makita ang pagkilos ng Diyos. At ang pagkilos ng Diyos ay nanggagaling ito sa prinsipyo ng butil, ng seed. Ngayong hapon, may ginagawa ang Panginoon. Can you say amen? Bakit po? Sapagkat hindi minamaliit ng Panginoon ang inyong pagpunta rito. Isa yung butil na inyong
itinatanim at yan ay nais ng Panginoon na palaguin. Huwag nating mamaliitin ang mga bagay na ginagawa natin sa Panginoon sapagkat mayroon itong epekto. Hindi mo man ito nakikita ng kaagad-agad, pero mayroon itong epekto na pangmatagalan. Pangmatagalan. Katulad din ng salita ng Panginoon. Isaiah chapter 55, verse 8 to 11. Ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipan ay hindi ninyong kaisipan. Yung pa lamang, magbibigay na sa atin dapat ng paggalang sa salita ng Panginoon. Iba ang kanyang salita, iba ang ating salita. Iba ang kanyang kaisipan, iba ang ating kaisipan. Sabi niya, ang aking kaisipan ay hindi ninyo kaisipan, ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung papaanong ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan. Can you say amen? Ngayon, hindi naman sinasabi ng Diyos na hindi nyo kayang arukin or malaman ang aking kaparaanan. Hindi. Ang sinasabi lang ng Panginoon, kinukumpara niya lang. Huwag mong masyadong pagtiwalaan ang iyong kaparaanan sapagkat mas mataas ang aking kaparaanan. Sabi niya rito, ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. Verse 10, ang ulan at yelo ay bumabagsak mula sa langit. At sa langit, mula sa langit ay hindi nagbabalik kundi dinidilig nito ang lupa. Kaya lumalago ang mga halaman at namumunga at nagbibigay ng butil na panghasik at tinapay upang maging pagkain. Verse 11, gayon din. Sabi nga po natin, gayon din. Nagtuturo uli ang Panginoon dito ng prinsipyo. Ginagamit niya yung yelo, yung ulan, na bumabagsak mula sa langit. Okay? At mula sa mula sa langit, mula sa taas, bumabagsak siya, hindi siya bumabagsak ng walang dahilan. Hindi siya bumababa ng walang ginagawa. Ganun din, sabi niya, ang aking mga salita. Kapag ako'y nagsalita at lumabas ito sa aking bibig, ang mga ito'y hindi babalik sa akin ng walang katuturan. Can you say amen? Kundi anong gagawin niya? Tutuparin ang aking mga salita, ang aking mga deklarasyon, ang aking mga balak, at gagawin ito ang aking ninanais. Kaya napakahalaga po na tanggapin natin ang salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos mismo ang siyang tutupad sa kanyang naisin, kanyang plano. Meron siyang plano sa bawat isa sa atin. Ngunit matutupad lamang ito kapag hahayaan natin na ang kanyang salita ang siyang tatanggapin natin. Ang kanyang salita, ang siyang paniniwalaan natin. Ang kanyang salita, ang siyang susundan natin. Can you say amen? Yun ang pagtutuunan natin ng pananampalataya. Yun ang, unang-una, yun ang unang pag-aaralan natin. Sasaliksikin natin, tatanggapin natin. At sa ating pagsaliksik at sa ating pagtanggap, paniniwalaan natin. Yun ang ating magiging pananaw. Yun ang ating magiging prinsipyo. At anumang desisyon ang gagawin natin, nakabatay sa pundasyon ng salita ng Diyos. At kapag ating ginawa yon, makikita ninyo yung bunga, natutupad yung kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Can you say amen? So may mga ibinibigay ang Panginoon sa atin, o may mga plano ang Panginoon sa atin, meron siyang plano. Pero hindi basta-basta ito natutupad kung hindi natin ito lalakaran. Hindi ito basta lamang magic na nangyayari lang. Kaya minsan, ang tingin natin, Panginoon, alam mo naman na lahat ng aking pangailangan, bahala ka na. Hindi po ganun eh. Hindi po ba? Alam ng Diyos ang pangailangan mo, pero hindi siya kumikilos dahil sa iyong pangailangan, kumikilos siya dahil sa iyong pananampalataya. Dahil maraming pangailangan sa mundo.
Kasi kung maraming pangangailangan sa mundo at doon kumikilos ang Panginoon, sana'y kumilos na ang Panginoon. Pero naghahanap siya ng mga taong katulad yan ng sinasabi natin sa prinsipyo ng butil, naghahanap siya ng ground na handang tumanggap sa Kanya. Handang tumanggap sa Kanyang mga kalooban. Kaya naman mga kapatid, makapangyarihan ang salita ng Diyos. Makapangyarihan ito. Dahil kapag hindi natin ito kikilalanin, wala itong epekto sa buhay natin. I mean, kapag kayo nagbabasa ng Bible, nowadays, nasa iPad na po siya ngayon, nasa gadget na, o kaya sa libro, mananatili lang po yan sa libro hanggat hindi nyo yan pinaniniwalaan. Can you say amen? Kaya napaka-importante po na basahin natin ang salita ng Panginoon. Ang salita ng Diyos, dahil sa Kanyang kapangyarihan, ito ang nagiging dahilan para ikaw ay maipanganak na muli. Alam niyo po bang ang salita ng Diyos ay napaka-makapangyarihan na kayo ay Kanyang ginawang bagong tao. 1 Peter chapter 1 verse 18 to 25. Ang sabi niya rito, alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo, hindi sa mga bagay o hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira, tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya'y tulad ng korderong walang dungis at walang kapintasan. Kaya ang ating pong kaligtasan, talagang mahalaga po yan. Can you say amen? Huwag po nating, again, mamaliitin. Kasi marami po ang sinasabi, it's all by grace. Yes, it's all by grace, but it is not a cheap grace. Hindi ito isang walang halagang biyaya ng Panginoon. Mahalaga po ito. Hindi po ibig sabihin libre ay wala na siyang halaga. Kalimitan sa atin, libre. Di ba? Pero naging libre yan para sa iyo, pero yan ay napakamahal dahil yan ay galing sa dugo ng ating Panginoong Yesus. Can you say amen? Verse 20, itinalaga siya ng Diyos bago pa nilikha ang daigdig at alang-alang sa inyo ay ipinahayag sa mga huling araw na ito. Dahil kay Kristo, sumampalataya kayo sa Diyos na sa Kanya'y muling bumuhay at nagparangal. Kaya't ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Amen? Verse 22, ngayon nalinis na ninyo ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan at naghahari na sa inyo ang tapat na pagmamahal sa mga kapatid. Kaya maalab at taos-puso kayong magmahalan. Sapagkat, verse 23, muli kayong isinilang. Kanya say amen. Yan po yung salitang born again. Mga kapatid, ang born again po hindi pangalan ng relihiyon. Ito po ay karanasan. Nagkaroon tayo ng bagong kapanganakan, sabi rito, kayo'y isinilang, muling isinilang, hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay, sabi nga po natin, buhay. Buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. So na born again po tayo, that in itself is a powerful and a miraculous one. Ipinanganak kayong muli. Mula sa pagiging makasalanan, mula sa walang kabuluhang buhay, nagkaroon tayo ng tsansa na maipanganak na muli. Naging isang bagong tao, nagkaroon tayo ng bagong buhay, nagkaroon tayo ng bagong direksyon. Ito'y hindi sa ating sariling gawa, hindi sa relihiyon na ating pinasukan, kundi ang pumasok na butil ng salita ng Diyos sa ating buhay. Can you imagine that? May nag-share sa inyo ng gospel at noong marinig nyo ito, tinanggap nyo yung gospel na yon,
Immediately, naging isang bagong nilalang kayo. Can you say amen? That's a miracle. Kaya nga kapag sinasabi natin nakakilala ka sa Panginoon, at marami ang siguro mga kabag-anakan natin, anong ibig sabihin ng nakakilala sa Panginoon? Di ba? Yung mga ganun, parang, anong ibig sabihin ba yung pagkakilala? Ibig mo sabihin, hindi ko kilala ang Panginoon? Di ba? Ganun ang kanilang mga nagiging tanong minsan eh. Parang ikaw lang ang may karapatang makakilala sa Panginoon Di ba? Pero hindi nila intindihan, iba yung pagkakilala mo dahil sa relihiyon, iba yung pagkakilala mo dahil na ipanganak kang muli. Amen. At makikita mo talaga doon yung totoo at you know that you know. Matatandaan ko po yan sapagkat ako po ay isang relihiyosong tao noon. Pumapasok naman ako sa simbahan. Kaya po ako na-born again po, October 22, 1986. October po, sapagkat, alam mo bakit? Black Rosary Month yun. Ibig sabihin ng Black Rosary, hindi po yung black na maitim, kundi by black, di ba? Kung alam niyo po yung Black Rosary, yung Rosary Month, October po yan. Isa po ako sa leader ng isang black. Kasama ko po yung mga manang. Pumunta po kami, naglilid po kami ng rosary. So, wag mong sabihin, hindi ko kilala ang Diyos. Reliyoso nga ako eh. Hindi po ba? Pero that time, mayroon kami pinasukang bahay, yan na naman, si Manang Patring. Yan. Ang iba sa inyo, kakilala nyo na si Manang Patring, di po ba? Born again pala siya. Pero hindi niya naman sinabing, hindi, Edwin, hindi kami nagba-black rosary rito. Hindi, sinabi, halika, pasok ka rito. Yun. Minapasok naman ako. Tapos sabi niya sa akin, alam mo, unang-una, hindi kami naniniwala dyan. Pangalawa, gusto kong sabihin sa iyo kung anong ibig kong sabihin kung hindi ako naniniwala. By that time, nag-quote na siya ng mga verses. Romans chapter 3 verse 10, lahat ay makasalanan. Okay. Romans chapter 3 verse 23, dahil ikaw'y makasalanan, ikaw ay may kamatayan. Okay. And then sabi niya, ngunit mayroong regalo ang Panginoon sa iyo. Buhay na walang hanggan. Okay. Romans chapter 10 verse 9 and 10, kung ipapahayag na iyong bibig at paniniwalaan ng iyong puso na si Jesus ang Panginoon, maliligtas ka. Yun lang ang kaparaanan, Edwin, sabi sa akin. Sabi ko sa kanya, napapahiya naman ako sa iyo, Manang Patring. Kasi napaka-religyoso ko, hindi ko alam yung mga pinagsasabi mong mga verses. Parang, nag-aral ka ba ng seminaryo? Yun ang tanong ko sa kanya. Pero alam nyo, doon pa lamang nagtatanim na siya ng salita ng Diyos sa akin. At yun ang nagiging dahilan kung bakit napapaisip ako, bakit parang mas magaling yata itong si Manang Patring na kaysa sa pare na aking sinusundan. Sorry po, naka-live tayo ngayon. Okay. Wala naman po tayong minamaliit. Pero ang sinasabi ko lang po ay, bakit hindi ko maipagkakaila yung sinasabi mo? Dahil sabi naman sa akin, una niyang sinabi, naniniwala ka ba sa Bible, Edwin? Ay, opo naman. Oy, edi sige, magbasa tayo ng Bible. Unti-unti niya nang in-outline yon. At nagtatanong ako sa kanya, bakit naman lahat ay makasalanan? Pinunta ako sa Genesis chapter 1. Ikaw ay nilikha, pero nagkasala ang tao dahil sa pagsuway, kasama ka doon. Tapos sabi niya, John chapter 6, dahil hindi ka naniniwala, ikaw ay hinatulan na. Sobra ka naman, Manang Patring. Judgmental ka talaga. Paano judge mo na kaagad? Hindi, biro ko lang po yan. Pero nakasulat po doon. At hindi ko maipagkakaila yun. Doon pa lamang, nagkaroon na ako ng kaisipan na sabi ko, parang mayroon akong mga bagay na dapat pang malaman. Parang may mga bagay pa akong dapat na matutunan patungkol sa Diyos. Alam nyo, ang salita ng Diyos
pag isiniyer nyo po ito sa tao, kahit na pinagtatawanan ka, ganun na ginawa ko kasi sa kanya eh. Si Manong Patring, parang, sigurado naman kayo na sinasabi dyan, di ba? Mga ganon, di ba? Wag po niyong mamaliitin, kahit na pinagtatawanan kayo ng tao, hindi nyo alam, naghahasik kayo ng isang makapangyarihang salita ng Diyos. Wag nyo pong kaagad na i-judge na, ito, walang pag-asa itong maligtas, ayaw kong kausapin na to, di ba? O kaya, ito, walang kapag-asa yan. Kaya nga si Pastor Paul, di ba, ayaw ko narinig nyo yung patuto ni Pastor Paul, na nagda-drug siya, lahat. Meron na palang kinakausap ang Diyos sa kanya na kaklasmate niya noon. Sabi niya sa kaklasmate niya, kausapin mo siya na mahal ko siya at mayroon akong plano sa kanya. Yun lang naman. Mahal ko siya at mayroon akong plano sa kanyang buhay. Yun lang naman ang pinapasabi ng Panginoon sa kaklasmate niya sabi ng kanyang kaklasmate, wala po. Walang kapag-asa na makikinig yan. Ayun. Ang nangyari, mayroong isa na nagsabi, kaibigan ni Sister Shadi. Sabi sa kanya, God loves you and He has a wonderful plan in your life. That time, nagkaroon ng pagbabago. So, na-born again siya, etc. Yung kanyang karanasan pumunta siya sa bookstore kasi na-born again na nga, di ba? Itong si Pastor Paul na malaki ang buhok, makita niyo lang yung picture ni Pastor Paul, yung mga, di ba? Tapos halos hindi maidilat ang mata dahil nga sa sobrang kada-drugs, Pumunta sa bookstore. Nakita niyo yung kaklasmate niya na sinasabihan ng Panginoon na, sabihan mo siya. Lagi siyang kumukontra sa Panginoon. Sabi niya, bakit ka nandito? Sabi niya, bakit ka nandito? Christian bookstore ito. Alam ko, Christian bookstore to. Bakit ka nga nandito? Sabi niya, bibili ako ng Bible. Bakit ka bibili ng Bible? Hindi siya makapaniwala, Sabi niya, na-born again ako nung isang araw lang. Tinanggap ko ang Panginoon, gusto ko siyang lalo makilala. Ayun, so niyakap siya, imiyak siya. Sabi ni Pastor, palang napaka-will yata ng mga born again na yan. Bakit nang iyak dito sa harapan ko ngayon? Yung pala, sinasabi sa kanya, alam mo, ilang beses nang sinabi sa akin ng Panginoon, mahal ka niya at may plano siya sa buhay. Pero hindi ako naniniwala. Kasi sa tingin ko pa lamang sa iyo, imposible ka na. Diyan siya nagkamali. Mga kapatid, may kapangyarihan ang salita ng Panginoon. Palapakan po natin ang Panginoon dyan. Kaya lalo na kapag sinabi mismo ng Panginoon, sabihin mo sa Kanya itong salitang ito. Pag sinabi ng Panginoon yon, ibig sabihin, kumikilos ang Banal na Espiritu, kinakasihan niya yung salita na yon, at pagka binukas mo yung bibig mo, nirelease mo sa taong yon, hindi mo alam kung anong ginagawa ng Panginoon sa kanyang puso. Mga kapatid, hindi ikaw ang nagpapabago sa tao, ang Diyos ang nagpapabago sa tao. Amen? Kaya wag po ninyong masyadong ibase ang inyong pagsishare ng word sa reaction ng tao. Ako nga noon, nung di na born again po ako, praise the Lord, on fire ka, di ba? Pagka on fire ka, gusto mo i-share sa kahit sinong tao sa buong mundo, di ba? Sinare ko kaagad sa lola ko na isang reliyoso. Sinare ko kaagad sa pamilya ko. Yun, pinalayas ako ng bahay. Hindi mo ba alam? Sabi ng lolo, ito ang kinagisnan natin. Dito tayo namulat. Dito tayo pipikit. Katin din, no? Lumayas ka rito! Diba? Nawiwili tayo sa mga kwentuhan natin, mga kapatid, no? Ayun, pinalayas nga po ako. Kaya ako, nung pinalayas po ako, layas ka! Inuha yung mga damit ko. Doon ka na tumira sa pastor nyo. Alam niyo po ginawa ko? Di lumayas ako, pinalayas ako. Tumira ako sa pastor namin, di ba? Ay, praise God. Okay, balik po tayo sa salita ng Panginoon. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Can you say amen?
So ito ay nagpapa-born again sa iyo. Kaya wag po kayong manghinawa na mag-share ng salita ng Panginoon. Amen? Muli, hindi kayo yung nagpapabago sa tao. Ang inyong tungkulin lamang ay maghasik ng salita ng Panginoon. Ito rin ay makapangyarihan para baguhin ang pag-uugali mo. So hindi ibig sabihin na born again ka, perfecto ka na. Marami po tayong mga tukso, mga karanasan sa buhay na inyo pong mararanasan. Pero kapag patuloy kang nag-aaral ng salita ng Diyos, tumatanggap sa salita ng Diyos, patuloy mong sinusunod ng salita ng Panginoon, siya mismo ang magpapabago sa iyo. Romans chapter 12, verse 1 and 2. Kaya nga mga kapatid, nakikiusap ko sa inyo. Alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos, ibigay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba. So it's something that you need to do every single day. Ialay mo ang buhay mo. Verse 2, huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyo. Tingnan nga po, tama nga po ba yung version na binabasa ko? Ayan, okay. Sabi nga po natin, hayaan ninyo. No, ibig sabihin, hindi kayo ang nagpapabago. Hayaan yung ang Diyos ang magpabago sa inyo sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Nandiyan po ba kayo? Minsan parang ginagawa natin, New Year's Day. New Year 2026. New Year's resolution, di ba? Itong gagawin ko, itong gagawin ko, itong gagawin ko. Di ba? February pa lang, wala na yon. Nakalimutan mo na yon. January, papapayat ako. February pa lamang, sobra-sobra na timbang mo, wala na yan. Hindi na totoo yan sa, Kasi bakit? It's your self-effort. Hayaan ninyo. Can you say amen? Hayaan yung ang Diyos ang baguhin kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip. Now, paano nagbabago ang isip natin? Hayaan ninyo ang salita ng Diyos ang magbabago sa isip natin. Kaya kailangan po nating tanggapin ang salita ng Panginoon. 2 Timothy chapter 3 verse 15. Mula sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan ay may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Verse 16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. At ito'y pakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, pagsaway sa kamalian, pagtutuwid sa ligkong gawain, at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Alam niyo yung salitang kinasihan, medyo malalim na Tagalog po yun. Ano ibig sabihin ng kinasihan? Ang literal na ibig sabihin po nun ay hiningahan. Ang sabi po sa Filipino Standard Version sa verse 16, ang lahat ng mga kasulatan ay inihinga ng Diyos. So hindi lamang ito impormasyon. Ito'y spirito. Andiyan po ba kayo? Kaya wag po niyong basta lang pakinggan ang salita ng Diyos na isang impormasyon. Tanggapin niyo ang salita ng Diyos bilang hininga, spirito ng Diyos na nagsasalita sa inyo. John chapter 6 verse 63. Ang spirito ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman, at ang salitang sinabi ko sa inyo ay ano? Espiritu, at ito ay nagbibigay buhay. So ibig sabihin, kapag tinanggap natin ng salita ng Diyos, hindi lamang tayo natututo ng salita ng Diyos, kundi tayo ay nabibigyan ng buhay ng salita ng Panginoon. Kaya, the Word of God is not just merely verses that you declare, it is actually a spiritual force that changes your atmosphere and your life. Can you say amen? So you don't just read it. Dapat salitain mo ito. In fact, sa ilang minuto na lang na mayroon ako, paano natin
nakikita ang kapangyarihan ng salita ng Diyos? Sa papaanong paraan mo nakikita yung manifestation ng kanyang kapangyarihan? Well, ito ay sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Mga kapatid, ang dami po nating nakikitang issue sa bansa natin, hindi po ba? Ang tendency natin, magkukomplain tayo. Pero tayo mga mananampalataya na nakakaalam ng salita ng Diyos, imbis na mag-complain, mag-release tayo ng salita ng Diyos. Ipangaral natin ang salita ng Panginoon. Lalo nating sipagan ang pagsishare ng salita ng Diyos. Imbis na tayo ay mag-complain sa nangyayari sa bansa natin, lalo tayong magsumipag para ipangaral ang salita ng Panginoon. Can you say amen? Romans chapter 10 verse 14. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sasampalataya? Paano naman sila sasampalataya kung wala naman silang napapakinggan patungkol sa Kanya? At paano man sila makakapakinig kung wala namang nangangaral? Gusto niyo po ng pagbabago sa bansang ito? Manatili tayong mangaral ng salita ng Panginoon. Yun lamang po ang tanging kaparaanan na ibinigay ng salita ng Diyos sa atin. Ipangaral mo ang Kanyang mga salita. Paano pa natin makikita ang kapangyarihan ng Diyos? Hindi lamang sa pangangaral ng Kanyang salita, kundi sa pamamagitan ng ating mga pananalita sa pang-araw-araw. Ano po ang mga sinasambit natin sa bawat araw? Alam niyo po, yun po ang isa sa magandang i-inventory po natin. Ano po? Every single day, if you will have the opportunity to evaluate your words for the next 24 hours, ano yung mga salita na lumalabas sa bibig mo na siyang nagiging dahilan ng pagbabago sa buhay mo? Sabi nga ng ating Panginoong Jesus, alam niyo po bang bawat salita na sasambitin ng iyong bibig ay yung ipagsusulit? Sinabi mismo ng ating Panginoong Jesus yun. Kaya ang pananalita, kaakibat ng pananalita ng salita ng Diyos, ay isa sa makapangyarihang pamamaraan upang makita ninyo ang bunga ng salita ng Panginoon sa buhay natin. Kawikaan, chapter 10, verse 11. Ang bibig ng matuwid. Sino po ang matuwid dito? Tayo po ay naging matuwid dahil sa Panginoong Jesus. Amen? Sino po ang nananampalataya sa Panginoong Jesus dito? Amen. Ikaw ay ginawang matuwid ng Panginoon. Ang sabi niya rito, ang bibig daw ng matuwid ay ano? Bukal ng buhay. So dapat po maging bukal ng buhay ang ating mga bibig. Ngunit ang labi ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Kawikaan, chapter 18, verse 20 to 21. Anumang sabihin ng tao ay kanyang ano? Pakilakasan po natin. Yan. Sinabi na po ng salita ng Panginoon yan. Ayon sa kanyang salita, siya ay ano? Gagantimpalaan. Wow! That's powerful. So make sure the words that comes out of your mouth should be words of life. Verse 21, ang buhay at kamatayan ay sa dila na kasalalay. Makikinabang ang bunga nito, ang dito ay ano? Nagmamahal. Words are powerful. They are containers of either life or death. Santiago, Kapitulo 3, talatang 2, tayong lahat ay nagkakamali sa iba't ibang paraan. Ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita, yun po number 1 po yun. Ang pinagmumulan daw ng pagkakamali ay laging sa ano po? Pananalita. Kapag siya ay hindi nagkakamali sa pananalita, isa siyang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Mga kapatid, kaya alam nyo, ito maliit na bibig na to, ay napakamakapangyarihan.
Sabi niya rito sa verse 3, kapag nilagyan ng renda ang bibig ng kabayo, ito'y napapasunod natin at nagpapabaling saan man natin ito naisin. Ibig sabihin, yung renda, ito yung ginagamit sa kabayo, kapag kinabig mo sa kanan, kakaliwa siya. Kinabig mo sa kaliwa, susunod siya. Ganon din daw ang salita. Kapag kinabig natin sa kanan, susunod ang ating buhay. Pag kinabig natin sa kaliwa, yun ang aking magiging destiny sa buhay. Ano ang mga salita mo na iyong sinasambit para sa iyong kinabukasan? Can you say amen? Pag simula pa lamang ng umaga, ano na ang iyong dinideklara para sa iyong araw? Ang iyong bibig ba'y sinasabing, purihin ang Diyos, pinagpala ang araw na ito. O kaya naman, ang hirap ng buhay ngayong araw na ito. Di po ba? So, talagang babantayan niyo po kasi ito yung rerenda. Ito yung magbibigay ng direksyon sa ating pong destiny. Gayon din ang barko. Kahit na ito'y napakalaki at itinutulak ng malalakas na hangin, kahit na malakas na bagyo, na ibabaling ito saan man naisin ng piloto sa pamamagitan ng napakaliit na timon. May tinuturo ang Panginoon po sa atin dito. Gusto niyo makita ang kapangyarihan ng salita ng Diyos? Hayaan niyo ang salita ng Diyos ang siyang maging deklarasyon natin. Kasi ito ang magtitimon sa destiny natin. Okay pa po ba kayo, mga kapatid? Sabi niya rito, verse 5, ganyan din ang dila ng tao. Maliit na bahagi lamang ng katawan, ngunit napakalaki ang pwede niyang ipagyabang. Pwede itong maging dahilan ng sunog o kasiraan, o ito ay makakapagbigay ng buhay at kaayusan. Sino po rito ang buhay at kaayusan ang pinipili? Amen. Nandito po sa dila natin, nasa bibig po natin, nasa pananalita po natin. Joshua chapter 1 verse 8. At magtatapos na po ko rito. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay. Sabi nga po natin, huwag mahihiwalay. Saan? Sa iyong ano? Sa iyong bibig. Kundi ito ay pagbubulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ayon sa lahat na nakasulat nito. Sapagkat kung magkagayon, iyong pagiginhawain ang iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. May kapangyarihan ang salita ng Diyos kapag ito'y ating diniklara. Amen. Ang boses natin at ang bibig po natin, yan po ang physical vessel ng spiritual force ng salita ng Diyos. Kapag kaya nga sabi roon, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of the Father. Ibig sabihin, ang sustenance ng buhay mo nanggagaling mismo sa salita ng Panginoon. At kung ano yung sinalita mo na salita ng Diyos, nagre-release ka ng spiritual power and spiritual force sa sitwasyon mo. Kapag ang katawan mo ay may karamdaman, mag-release ka ng salita ng Diyos sa kanyang latay at sugat, ako ay gumaling. Kapag ang katawan mo ay mahina, ang sabi ng salita ng Diyos, mag-release ka ng salita ng Diyos, ang sino mang mahihina ay palalakasin ng Panginoon. Kapag ikaw ay may pangangailangan, imbis na makita mo yung pagkukulang, sasabihin mo, ang Panginoon ng aking pastol, kailanman ay hindi ako magkukulang. Palitan ninyo ang anumang negatibong nangyayari sa buhay ninyo sa pamamagitan ng isang makapangyarihang salita. At sabi nga ng Panginoon, hindi mo naman salita yan, salita ko yan. Nais ko lamang gamitin ang bibig mo para ma-release yung kapangyarihang yan. So kung gusto nyong baguhin ang inyong
direksyon sa buhay, i-release ninyo ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Meron po ba kayo natanggap ngayong hapong ito, mga kapatid? Ito, huling-huli na lang ito. Bibigyan ko po kayo ng isang kwento. Pero ito'y kwento mula sa salita ng Diyos, hindi na po kwento ko. Okay? Ezekiel 37 verse 1. Sabi niya rito ni Ezekiel, nadama ko ng kapangyarihan ni Yahweh sa pamagitan ng kanyang spirito at dinala ako sa isang libis na puno ng kalansay. Nilibot niya ako sa lugar na puno ng kalansay at ito'y mga tuyong-tuyo na. At tinanong niya ako, Ezekiel, anak ng tao, yan po tayo po ay mga mortal. Anak ng tao, palagay mo ba, maaari pa bang mabuhay ang mga kalansay na ito? Pwede pa ba silang mabuhay? Gandang sinagot ni Ezekiel, Panginoon, kayo po nakakaalam. Good answer, di ba? Kayo po lamang ang nakakaalam, Panginoon o Yahweh. Anong sinabi ng Panginoon sa verse 4? Sinabi niya sa akin, magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, digin ninyo ang salita ni Yahweh. Ito ang pinapasabi niya, bibigyan ko kayo ng hininga at kayo ay mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng litid at laman at babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo ay mabubuhay. Sa gayon, makikilala ninyong ako si Yahweh. So, ang sabi ni Ezekiel, Panginoon, kayo po nakakaalam. Okay, tuturuan kita kung papaano. Kita niyo po yan? Hindi po nabuhay yung kalansay dahil nagsalita ang Panginoon. Nabuhay yung kalansay dahil nagsalita si Ezekiel. Ano ang kanyang sinabi? Yung pinapasabi ng Panginoon. Kasi pwede namang ang Panginoon na magsabi, o kalansay, mabuhay kayo. Hindi, gusto niya ng partnership. Gusto niya makipag-partner sa inyo. Gusto niyang gamitin ang bibig mo para makaranas ka naman ng isang thrilling na buhay, di ba? Uy, may nangyayari. Hallelujah! Sige, Panginoon, ano pa gusto mo sabihin ko? Di ba? Dahil gusto niyang magkaroon ka ng adventure sa miracle. So, sinabi niya, itong sabihin mo, kalansay, bibigyan ka ng buhay ng Panginoon. Verse 7, nagpahayag nga ako tulad ng utos sa akin. At nang ako'y nagsasalita na, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Ngayon, hindi po ito yung mga zombies, ano po? Ito po ay isang vision, okay? Verse 8, nakita ko silang nagkaroon ng litid at laman. Nabalot sila ng balat. Ngunit hindi pa sila humihinga. So sinabi uli ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, tawagan mo ang hangin. Magsalita ka sa mga hangin, sa spirito. Hingahan ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay. Okay? So Ezekiel, nakikinig ako. Anong sasabihin mo? At ayun nga, verse 10, nagpahayag nga ako at ang hangin ay pumasok sa kanila. So, anong miracle ang pinapaniwalaan nyo ngayon? At hinihintay nyo ang Diyos na gumawa ng miracle. Sino po rito naghihintay ng miracle ng Panginoon? Pakitaas po ang kamay. Okay. Ito po ang instruction sa inyo. Kumuha ka ng salita, kumuha ka ng isang deklarasyon mula sa kanyang mga salita, at sabihin mo doon sa sitwasyon mo, sitwasyon, pinapasabi ng salita ng Panginoon, ang katawan ko ay magaling, ito'y gagaling, hindi ito mamamatay sa kanser o anumang uri ng karamdaman, ikaw ay magiging malakas. Yan ang sinasabi ng salita ng Panginoon. At alam nyo, kapag ginawa nyo yun, ikilos ang Panginoon yan. Amen? So magsalita po kayo. Magdeklara po kayo. Can you say amen? Sige, palapakan po natin ang Panginoon. Yan po ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay binibigkas at sinasambit kung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon.
Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa mga katotohanan na pinag-aralan po namin ngayong hapong ito. Dalain ko po na ito po ay hindi lamang basta isang impormasyon o sermon na aming napakinggan. Bayaan nyo na mas lalong ipaliwanag pa ng Banal na Espiritu kung gaano katindi ang kapangyarihang ibinigay nyo po, Panginoon, sa amin. At nais nyo po kami, Panginoong, makilahok sa pagkilos mo, sa sitwasyon po namin. At ito ay sa pamamagitan ng pagtanggap ng iyong mga salita, pagdeklara ng iyong mga salita. At ito ang aming sasabihin sa anumang imposibleng sitwasyon sa buhay po namin. Salamat po, Panginoon. At salamat po sa iyong pagkilos. Bago ako tuluyang magwakas sa hapong ito, kung hindi mo pa ipinapahayag at sinasabi ng iyong bibig, si Jesus ay Panginoon. Sabi sa Romans chapter 10, verse 9 and 10, sabihin ng iyong bibig, paniwalaan ng iyong puso, maliligtas ka. Kung hindi ka pa sigurado sa iyong kaligtasan, ngayong araw na ito, yan ang araw ng iyong kaligtasan. Habang ang lahat ay nakayuko at nakapikit, kung ikaw yun, itaas mo lang ang iyong kanang kamay at ipapanalangin kita. Mananalangin po tayo. Sino po rito ang gustong tumanggap sa Panginoon? Nais niyang ideklara na si Jesus ang Panginoon ng kanyang buhay at masigurado ng kaligtasan. Amen? Sino po rito? Taas lang po niyong kanang kamay para makita ko at maipanalangin ko po kayo. Amen. 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 Nakita ko po yung mga kamay na yan. Amen. Hallelujah. Sige po, sumabay po kayo sa panalangin ito. Lahat po tayo, panalangin po natin ito. Sabihin po natin, Panginoon, salamat po. Sige po, sabay-sabay po natin sabihin, salamat po na ikaw ang nagligtas sa akin. Ngayong araw na ito, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita, Jesus, bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Mula ngayong araw na ito, ako'y susunod sa inyo, ako'y maglilingkod sa inyo. Salamat po sa kaligtasan na akin pong tinanggap ngayon. Ako ay may bagong buhay dahil sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Kung unang pagkakataon mong ipinanalangin yan, nais ka po namin makilala, nais ka po namin magpatuloy sa iyong pananampalataya, meron pong number dito, i-text niyo po yan. O kaya pagkatapos po ng service, pwede po kayong mag-stop over dito sa may right side, next steps table, may bibigay po kaming regalo sa inyo. Amen po? God